Nako, mga sangka, ito magandang pag-usapan to kasi itong si Senator Lacson no magbabalik sa Blue Ribbon. At ngayon mga sangkay, mayroon pong bit-bit kaagad na isang mabahong pasabog. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito, pag-usapan po natin ngayon mga sangka, itong malaking pasabog ngayon ni Senator Lacson na talagang namang kaabang-abang itong pagbabalik po niya ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee. No, may dala daw po itong malupit na testigo. Sino nga ba ito o ano nga ba ito mga sanggay? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay nakarating na sa 1.58 million subscribers. Mangat na naman po tayo mga sanggay, no? Parang kahapon lang na 1.57 million. Ngayon 1.58 million na po tayo. So maraming salamat po sa walang sawang suporta at congratulations po sa ating lahat. At kita nyo naman, tuloy-tuloy ang pag-angat po natin. Glory to God at salamat kay Lord sa kanyang gabay at pahintulot, no? At sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na nga mga sangkay ang balita. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below, #solid sangkay, kasama po inyong mga lugar. Senator Lacson, balik Blue Ribbon Committee na may dalang bagong testigo sa flood control scandal. Ito matindi, may dala daw pong bagong testigo. Nako. Tingnan po natin ang balitang ito mga sangkay. Agad ang aatupagi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Trabaho agad ang aatupagi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa kanyang comeback bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bukod sa flood control scandal, sisilipin din ito ang anomalya sa iba pang infra projects. Yun, yan ang gusto kong marinig talaga mga sangkay. Kasi hindi lamang po ito about sa flood control. Marami pa po ito. May mga tulay, mga kalsada, at iba pang mga project ng DPWH. Kahit po yung farm to market road, nako, ang dami dyan mga sangkay. Di ba nga, nakaraan, may diniscuss po tayo patungkol po sa isang kalsada doon po sa Bohol. Di ba, na pinagdududahan na matagal na daw po itong proyekto na tapos sa papel pero hindi pa tapos sa aktual mga sangkay. So maraming ganitong klaseng mga kalokohan ngayon, mga kalokohan na ngayon lamang po na bibisto. Tulad ng farm to market road. Ayun, yan ang iniintay ko, yung farm to market road. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Hindi pa man opisyal na bumabalik bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair, may pasabog agad si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa kanyang napipintong return bilang BRC Chair sa November 10, target niya nang magdaos ng susunod na committee hearing sa November 14. Okay, so November 14 ba? November 14. Kala ko 13 eh. Hearing sa November 14. 14, hindi pala 13. Iimbitahan ang isang very important witness na hindi pa niya pinapangalanan. Kasama si Orly Guteza na naging surprise witness sa previous hearing. Nako, ayan o, we will invite among others a very important witness and retired. Ito na ha. Itong si Orly Guteza, naalala nyo ba yan mga sangkay? Yung binitbit po ni Senator Marcoleta, si Guteza, na ngayon mga sangkay, nagkalat lamang po. Kasi ngayong mga pinagsasabi niya parang panglutang na. Mga ano na, nasobrahan na. Ngayon mga sangkay, mukhang kasama rin po siya sa i-invite para po sa kanya mga sinasabing sinumpaang salaysay. So ngayon, magkakaroon po yan mga sangkay ng kaliwanagan na naman, mabubuking na naman kung sino talaga yung mastermind bakit siya pinadala doon. Kasi yung mga sinabi niya mga sangkay, sobra-sobra na po sa katotohanan. Alam niyo yung sobra-sobra sa katotohanan? Kalokohan. Mga sangkay. Ang bihira. Ngayon, pagka inimbita yan
asahan na po natin na may mga lalabas po doon na impormasyon kung sino yung nagpadala sa kanya at bakit sa binitbit doon, bakit may script na ganun. Kailangan pa raw kasing mabigyang linaw ang kanyang naging testimony tungkol sa di umano'y personal cash deliveries sa bahay ni na-resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez. Ang pera ay may kaugnayan sa di umano'y kickbacks nila sa flood control projects. Aha. Sa huling statement ni Lacson nung siya pa ang BRC chair, iimbitahan daw niya sina Ko at Romualdez sa next hearing. Yung nang gusto kong mangyari. Di ba mga sangkay? Mga malalaki talaga ang maimbitahan dito. Inaasahang sisipot din sa November 14 ng ilang politiko at DPWH officials. At ayon kay Lacson, una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi lang flood control ang balak talakayin ng Blue Ribbon sa mga susunod nitong pagdinig. Sasakupin nito ang mga anomalya sa iba pang infra projects, gaya ng farm-to-market roads. Yun. Nag-resign si Lacson bilang BRC chair matapos ang di umano'y frustrating talks sa mga kapwa-senador. Alam niyo yung farm-to-market roads na mga projects, mga sangkay, marami po dyan. Mga ghost project. Naalala ko yung kwento sa isang lugar, mga sangkay, na sabi, siguro year 2000 pa raw, sinasabing natapos na yung project sa papel. Completed na. Pero pag tinignan mo, mga sangkay, yung kalsada nila, hindi pa rin pala tapos. Actually, halos wala daw po na umpisahan. Pero doon sa, kompleto na, tapos na, mga sangkay. So, ganun na nangyayari. Kaya naman nakakatuwa na pati yan sisilipin. Kasi nga po, gaya ng sinabi ko kanina, meron po tayong na-discuss doon po sa Bohol. Hindi ko nga alam kung anong nangyari ngayon about doon, pero at least ngayon, makakalampag na po sila. So, balak ko nga pong patingnan ulit kung kamusta na ang project na yun, kung gumagana na ba or nasimula na bang simentuin. Kasi nga po, paulit-ulit lang daw po ang mga sangking ginagawa nila. Ginagawang pangakuan. Sisementoin yung saglit yung ibang part. Yung ibang part, hindi naman kasi pang next election na naman na pangako. Ganoon ang nangyayari. Pero, hindi ganun kahaba mga sangkay yung sisementoin. Madali lang naman po masemento yun doon. Pero, sabi po ng mga nakatira, hindi daw sinisemento ng dire-diretso kasi mawawalan daw po sila ng pang-promise tuwing election. So, yun ang nakakalungkot mga sangkay. Tapos sabi, completed na daw po ito. May date na kumpleto na pero hindi pa rin po natatapos. Kasi ang i-reason nila, wala daw po budget, ganyan-ganyan. Tapos nagre-reason pa na ang barangay daw po wala daw pong budget yung barangay. Diyos mo yung marimar, farm to market road. Hindi naman po yan project ng isang barangay. 'Di ba? Ngayon, magkakaalaman dito sa ni Senator Lacson. Bagamat suportado na raw ng Senate Majority ang pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chair, kailangan pang abangan kung nanganganib ang Senate President Silly Soto. Pero tila unbothered ang Senate Chief tungkol dito. Samantala, sinusuportahan naman ni Senator Win Gatchalian ang comeback ni Lacson. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Gatchalian na mas mainam na manatili si Lacson sa pwesto dahil siya na ang may kaalaman sa takbo ng investigasyon tungkol sa flood control mess. It's better for him to continue to be the chair because he can definitely drive the investigation faster because of his prior knowledge about this issue. Dinetalya ni Lacson nitong Setyembre ang modus o scheme kaugnay ng mga proyekto at nag-name drop ng mga sangkot sa ghost at substandard projects, partikular ang sa Bulacan. Okay, so yan po ang mangyayari mga sangkay. So November 14, abangan po natin yan mga sangkay. Yan daw po yung umpisa ulit ng pagbabalik ng hearing na ito. At ang ICI naman, sabi nila next week pero kinancel. Ewan ko kailan yung live stream nila. Magsi-start na rin yung live na mapapanood ang hearing ng ICI. So, ito ay umpisa mga sangkay ng mas maliwanag
na katotohanan tungkol po dito sa anak ng tokwang mga kawatan, no? Ang bihira, nakakakilabot itong ginawa nila sa ating bansa. So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube, guys. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.